mga kabiyero at eto mga ka-YouTube. Ang topic natin ngayon, bakit nandito tayo sa YouTube? Ano nga ba yung mga goal natin? Kaya may kanya-kanya tayong ginagawa dito. Siyempre, yung mga gustong sumikat, may gustong dumami ang YouTube subscribers at magkaroon ng tinatawag na sahod sa YouTube. O, di ba? Aminin na natin, lahat sa atin gusto ng sahod. Kaya tayo nagmamadali na magkaroon ng maraming subscribers at magkaroon ng maraming views. Di ba? Meron ding gustong makilala at ilabas yung kanilang mga talents at skills. Kung ano pang pwedeng may share dito sa social media na ito. Pero ano nga ba talaga ang dahilan bakit nandito tayo? Nandito tayo sa YouTube world. Sa isang taon ko na pasulput-sulput sa YouTube, mangilan-ngilan pa lang ang videos ko. Mangilan-ngilan pa lang yung videos na nagagawa ko. Wala pa 30. At pansin ko rin, naakyat baba ang subscription ko. Umabot na ako ng 800 eh. Ewan ko ba't napunta sa 400 ulit. Pero, okay lang naman yun. Kasi, hindi ako nagko-concentrate sa ngayon sa dami ng subscription ko. Pero, darating din tayo dyan at pag-uusapan natin yan. Nagpapasalamat na rin ako dun sa mga taong sumuporta, nanonood sa aking content, nagko-comment, at wala lang. Yung mga wala lang. Yung napapadaan lang. Nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Ito yung natutunan ko sa YouTube. Ito yung natutunan ko at hindi ganun kadali palakihin ang followers at subscribers. Hindi katulad sa Facebook na kapag nag-friend request ka, i-accept ka. At kapag friends na kayo, okay lang. Okay lang yung scene mode. Okay lang yung nagla-like sa'yo, pero hindi binabasa kung ano yung status mo. Yun yung scene mode at like lang. Parang sa pages din. Pwede ka mag-invite ng napakarami na halos buong friends mo sa Facebook pwede mong i-invite para mag-like sa page mo. Pero kadalasan, ilan lang din naman ang nagla-like sa'yo. At mas madalas, wala silang pakialam sa kung anong nilalagay mo sa post mo. Parang ganun din sa YouTube, di ba? 10 in-invite mo na mag-subscribe sa'yo, 2 lang o 1 ang talagang nanonood at sumasabay sa content mo. Iba ang kalakaran dito. Sumali ako sa paangatan ng subscribers at views dito sa YouTube. Pero hindi ko na-appreciate dahil parang kailangan mong makipag-deal para mag-subscribe ka at mapanood ang channel mo. At pagkatapos nun, hindi ko na alam kung manunood pa sila o hindi na. Ano ba kailangan natin gawin? Naisip ko, medyo nga mahirap talaga maging YouTuber kung wala lang mga content na hindi catchy sa mga viewers, diba? Lalo na sa kanya-kanyang genre gusto natin gawin. Siyempre, ako, madalas ko ginagawa ay mag-video ng travel, motor, o ano mang related doon sa pangalan ko. Alangan gumawa ako ng makeup tutorial na hindi naman ako marunong, di ba? Kaya natutunan ko mag-focus na lang sa content at laman ito. Yung tipong i-enjoy lang ang paggawa ng video o vlogs o kahit na anong related na may upload sa YouTube. Marami na din ang lumalaki ang views dahil sa mga trending ngayon. At dahil sa trending, umaangat ang subscribers count. At umaangat din ang views ng channel. Pero ano nga ba ang essence ng pagiging isang YouTube uploader? Ito yung natutunan ko. Dapat ini-enjoy lang yung ginagawa. Lahat naman tayo influencer sa kanya-kanyang paraan. Meron nga lang ibang talagang naliligaw, di ba? Hindi ko na i-mention yun. May 10 ka man o 200 views, huwag kang panghinaan ng loob. Sigurado naman ako na merong ma-appreciate ang ginagawa mo.
Huwag mong madaliin ang sahod ni YouTube. Dahil kung pera-pera lang ang usapan, malamang tulad ng napanood ko at narinig ko, kawawa naman yung mga sumusunod sa'yo na ginagawa mo lang batasan para magkapera ka. Gawin mo makabuluhan yung video mo. Lagyan mo ng content na may matututunan sa'yo. At kapag na-appreciate ng sino man ang ginagawa mo, tiyak magiging makabuluhan yung channel mo. Huwag kang makipagkompetensya sa iba. Parang negosyo lang yan eh. Kung may katabi kang nagtitinda ng fried chicken, try mong apritada sa'yo. Pasarapin mo ng gusto. Para maiba naman. At huwag matakot kung maliit lang ang views at subscription mo. Ang importante, may mensahe ka sa tao na nanonood at nakikinig sa'yo. Sure yan na kapag kumalat yung sinasabi mo, kakalat at marami na rin dadalaw sa'yo at manunood sa ginagawa mo. Kaya ngayon ko na-realize na magandang mag-upload ng video kung may babahagi akong may kabuluhan sa isipan ng iba. May mapapanood sila ng mas makakagaan ng pakiramdam nila. Lagi nating alalahanin na hindi lang ito para sa atin, kundi para na din ito sa mga nanonood ng content natin. Ikaw, bilang YouTuber, ano yung goal mo? Ako si BITV at nagsasabing huwag mong madaliin ang kahit na anong bagay na gusto mong mangyari sa'yo. Pagtiyagaan mo, paghirapan mo, at lalong-lalo na i-enjoy mo. Magandang tanghali sa iyo. You are watching Biyahe TV, now on YouTube.